Actually po, before we get started, can everybody repeat after me or sabihin niyo po ito, hindi ordinaryo. Opo. In the youth po, I tell them to say, ain't ordinary. Bakit? Hindi ordinaryo ang ginagawa ng Panginoon sa bahay na ito. Kapag pumupunta yung mga bata niyo dito, they come into contact at napapakinggan nila ang salita ng Panginoon. Nagiging parte sila ng komunidad na pwede nilang pag-usapan yung mga tanong nila tungkol sa salita ng Panginoon. Dito nangyayari yun sa bahay na ito at hindi siya ordinaryo. Yung mga kwento ng mga bata na papasok sila dito, yung mga pinagdadaanan nila sa bahay, pinagdadaanan nila sa mga eskwela, hindi ordinaryo ang ginagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. The fact that they're here in this place and they're willing to say, I want to believe in Jesus. I want to have a life that represents Christ. Gusto ko yung pananampalataya ko, kitang-kita na ang Diyos ang aking Panginoon. Dito yon nakikita. At dahil po yun sa inyo, sa mga magulang, na dinadala niyo po yung mga bata niyo, sa mga tito, tita, lolos and lolas, when you encourage your child to come in this house to meet God, expect that they're gonna meet God. And yun po, iniimbitahan ko kayo na encourage niyo po sila sumali ng Disrupt Camp. Yes po, meron po kaming age limit. May mga kanina po na-encounter namin, 26 na daw po, pero gusto pa din pumunta. Pasensya na po, we have a different service for that. But this is specifically, if you're 13 to 22, make time. Make time and watch God move. Okay, handa na po ba tayo sa salita ng Panginoon? Okay po. So nung nag-aaral po kami para sa mensahe ngayong linggong ito, I was reading Luke chapter 8. Yung sa kwento po sa magsasaka at yung sa kanyang paghahasik. At paulit-ulit lang sa utak ko na sinasabi ko sa sarili ko, sapat na ba ang salita ng Panginoon na kapag siya ay magbibigay ng salita, kapag siya ay magbibigay ng pangako, ng instruction, ng direksyon sa buhay, ng layunin para sa ating buhay, is that enough? Sapat na ba yun para panghawakan ko at paniwalaan ko para makita ko lumago yung aking buhay? So ngayong araw na ito, yun po ang ating pag-uusapan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sapat na ba? Oh yay, thanks for participating. Okay po. Punta po tayo sa Lucas chapter 8 verses 4 to 15. Ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Verse 4. Nagdatingan ng mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila'y lumapit kay Jesus. Isinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik. Or nowadays, to farm. Alright. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan, or in English translation po, it's the wayside, natapakan ng mga tao at tinuka ng mga ibon. So, nakuha siya. May binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo, ngunit agad na tuyo dahil sa kakulangan ng tubig. May nalaglag naman sa may damuhang matinik. At nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo roon. Mayroon namang binhing nalaglag sa matabang lupa, or in other translations, healthy ground. Ito'y sumibol, lumago, at namunga ng tig-iisang daan. So ang tanong, anong gusto nyong klase ng pagtataniman ng binhi or ng seed? Of course, we want the last one. At pagkatapos, ito po, if you're reading your actual Bible, saka may notebook po kayo, I highly encourage you, please take note, please do highlight. Bakit po? 1.5 oras nyo lang po kami nakakasama sa linggo. Pag sinusulat po natin yan at pag hina-highlight natin ang salita ng Diyos, pwede po natin tong pag-isipan pa sa linggo natin. On a Monday, on a Tuesday, munch on it, munch on the Word of God. Highlight po natin to. At pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, makinig ang may pandinig. So tanungin ko po kayo ngayon, may pandinig po ba kayo? Clap po tayo once. Okay, perfect. Alright, cool. Ang layunin ng mga talinghaga, verse 9, itinanong ng kanyang mga alagad or his disciples, kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito.
Sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo na maunawaan ang mga hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng talinghaga, nang sa gayon, tumingin man sila'y hindi sila makikita, at makinig man sila'y hindi sila makakaunawa. Ang pagliwanag tungkol sa talinghaga. Ito, highlight po ulit natin, verse 11. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. So yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Gaano kahalaga at gaano kaimportante ang salita ng Panginoon na kapag ibinigay niya sa iyo, kaya mo bang panghawakan? Kaya mo bang alagaan? Kaya mo bang maipalago ang kanyang mga salita? Yun po yung importansya ng pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. So, if you're like me, I like taking notes. Kasi po, sa sobrang dami ng iniisip ko, I have to make sure na susulat ko siya or else talagang makakalimutan ko siya. So, if you're taking down notes, point number 1 po tayo. Sapat na ba ang salita ng Panginoon? Point number 1, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Kung babalikan po natin yung mensahe, further up, di po makikita natin ano yung nangyari dun sa mga binhi. Di ba may magsasaka na nagtanim. So naghasik siya, nagbato-bato siya ng mga seeds niya. Ganon. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin na ito? Tayo ay nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng binhi mula sa Panginoon. The fact that you're in this house, seated on that chair, seeds are already been throwing at you. What's that seed? It's the Word of God. Yung mensahe at salita ng Panginoon, yun ang kanyang ibinibigay sa inyo. Kapag sino po dito, you're part of a life group, taas po natin ang ating mga kamay. Okay, so yung mga hindi po nakataas, life group leaders, kindly take note. Mamaya po, we'll connect you to a life group. Ano nangyayari kapag meron tayong mga kausapan or conversations within your life group? Doon natin mas nakikilala ang Panginoon. Hindi tayo super grateful ako to be a Filipino. Saying that in English, I'm very grateful. Pero dahil nasa bansa tayo na hindi natin kailangan itago ang Panginoon. Hindi natin kailangan itago ang ating pananampalataya. Bakit? Lumabas lang po kayo. Sabihin nyo lang po, God is good. Anong sasabihin ng tao? All the time. Right? Nasa bansa tayo na we can freely talk about Christ. We can freely share the gospel. Yun po, that's a form of a seed. Yun ang binhi na itinatanim ng Panginoon sa ating puso. So the fact na nandito po tayo at nakikinig tayo sa mensahe ng Panginoon, nabibigyan kanya na ng seed. Nilalagyan kanya na ng binhi. So, dito po tayo. May mga oportunidad na ibinibigay sa atin ng Panginoon upang makilala siya. Makita ang kanyang salita at tanggapin ang kanyang mensahe. Importante po yung part na yon. Kasi pwede po tayo, bato lang tayo ng bato ng seed, pero wala naman tumatanggap. Or katulad po dun sa mensahe na binasa natin, may mga seed nga na nalalaglag, pero ano po nangyari? Iba-ibang klase ng progress, or iba-ibang klase ng result. So, further po, makikita pa po natin yun. Tayo ay nabigyan ng oportunidad upang makilala ang Panginoon. Hindi lang sa kanyang salita, pero sa kanyang mga tao. You are the most valuable form of seed that God can give to people who don't know Him yet. Sobrang importante po yun. Kasi, paano pa po makikita ng mga tao na hindi kilala si Jesus? Paano po nila makikilala si Jesus? Sa buhay nyo. Kapag wala po kayo dito sa simbahan na to, on a Monday, on a Tuesday, pag nakita po ba nila ang buhay nyo, pinapakita po ba nito na ang Diyos ang iyong Panginoon? Kapag nakita ng mga kasama nyo po sa trabaho or sa eskwelahan, yung buhay nyo, does it speak of you being a follower and a believer of Christ? Yun po, we're one of the most valuable forms of seed. So, ang tanong po, ito po ang tanong ko sa ating lahat, kahit sa akin sa sarili. Ano ang kondisyon ng iyong puso? Sige po, tingin po kayo sa katabi niyo po and sabihin mo, kamusta ang iyong puso? Ano ang kondisyon ng iyong puso?
Kasi po kung titignan natin, sige po, view po natin yung buong konteksto ng Lucas chapter 8. Ano po yung ninanarrate doon? Di ba po may iba-ibang klase na pinagtaniman yung mga binhi? Yung rocky, yung healthy soil, and the wayside. Ang tanging pinapakita ng Panginoon sa larawan na ito, kasi He likes to speak in parables para sa mga hindi nakakaintindi. Binibigyan niya ng litrato yung mga tao upang mas maintindihan nila ang mensahe niya. So ano po ba ang pinapakita niya dito? Tinatanong sa atin ng Panginoon, alin ka dito sa mga type ng lupa na ito? Are you so hardened by life, by challenges, na sa sobrang nasaktan ka na sa buhay, nahirapan ka na, hard na kapag ang Panginoon nagtatry or binibigyan ka, nagpupursige siyang mabigyan ka ng word of encouragement or ng binhi, pero nakasarado ka na. So kahit anong tubo nun, kung walang magandang source, baliwala lang din yung tanim na mabibigay niya. Or, katulad po ba tayo nung matinik? Na kapag bumubunga, nasisira yung progress ng halaman. So yun po, yun yung tinatry i-locate. Na makikita natin doon ang iba't ibang larawan na nangyayari sa mga binhi kung hindi tama yung ating mga puso. So ang tanong po, it's not really to condemn us. Hindi po ito ginagamit ng Panginoon para tayo'y madismaya na, okay, so wala nang binhi na tutubo sa akin kasi ganito yung buhay ko. No. It's actually a call to change. It's a call to transform. It's a call to submit your life and surrender to Christ and say, Panginoon, ano bang meron sa puso ko na hindi makakaalaga or magpalago ng binhi na yun? That seed, God, what's in my heart that has to be changed so that I can steward that seed well? Because God wants to give you a seed. Gusto po kayo bigyan ng plano, ng pangako, ng mga sagot sa mga katanungan nyo. Yun ang gustong maibigay sa inyo ng Panginoon. Kaso ang tanong, kapag binigay niya po yun sa inyong kamay, ano po ang inyong first response? Kasi ayoko po mapunta sa lugar na bibigyan ako ng Panginoon ng seed. Pero ang una kong tanong, ito na yun? God, is this it? What? Lord, nagdadasal ako, gusto ko puno na may mangoes. Who here loves mangoes? They're the best. Di ba po parang, God, I want a tree. But He gives you a seed. Ngayon po, anong una nating response? Ayoko mapunta sa lugar na binibigyan ako ng Panginoon ng salita, ng pangako, ng pangarap, ng plano para sa buhay. Pero He gives it in a seed. Bakit? Because He wants to take you through a process. He wants to ask you, hey, can you trust me when I give you a seed? Kaya mo bang pagkatiwalaan ang Panginoon kung ang ibibigay niya sa'yo ay isang maliit na binhi? Kaya ba nating alagaan yon? So, kamusta ang kondisyon ng inyong puso? Meron po bang galit? Meron po bang offense? Meron po ba tayong mga hindi na pinapatawad na tao? Meron po ba tayong mga hurts from the past? Anong ating kalagayan sa mga pagkakataon na ang Diyos ay nagbibigay ng binhi ng Kanyang salita? So, ito maaari ito in a form of a direction or sometimes in a form of a correction. Paminsan po baka napapaisip tayo, Panginoon, ba't hindi lumalago? Nagtatry naman ako. Pero yun pala, meron kang hurt na hindi mo pa pinapansin. Meron kang offense na hindi mo pa, na you haven't dealt with yet. Because sometimes that's what hinders growth. Is because we're too caught up in the problem and the situation that we forget we have to clean our own soil. Di ba po sa mga magsasaka, importante na healthy yung fertilized and healthy yung ground. Or else, what's gonna happen? Hindi lalago yung bunga.
So may mga oportunidad na ibinibigay sa atin ng Diyos kung saan ay tinuturuan niya tayo upang maging mabuting tao, magpatawad, maging mapagkumbaba. Hindi siya komportable. Sino po dito, especially yung mga bata, how hard is it to say sorry to your parents? Knowing na ikaw yung 100% may kasalanan. Di ba yung sorry mo parang, oh, sorry. Right? Or sa mga parents, paminsan po, kapag may nasabi tayong hindi mabuti sa ating mga anak, gaano po kahirap magsabi ng sorry? Hindi po siya komportable, right? Pero ano po ba ang tinatawag sa atin ng Panginoon? Maging mapagkumbaba, matuto magmahal, na yung mga salita na lumalabas sa ating bibig, it should bring life. So, ayun po, can our character and the condition of our heart steward the seed that God entrusts us? Kaya po ba natin itong pangalagaan? Kaya po importante ang salita ng Panginoon. Bakit? Lahat ng aspekto ng buhay meron siyang sagot. Lahat ng aspekto ng buhay meron siyang salita na nakahanda para sa'yo. Ang tanong, handa po ba tayong makita ang kanyang salita? Handa po ba tayong ma-confront? Because sometimes that's what the Word of God does. Of course, it comforts. Of course, it gives us answers. But sometimes, tinatawag niya din yung mga pagkakamali natin. Ipinapakita niya din sa atin na pag binago natin to, maggaganda yung buhay natin. So dito po siya makikita. So can the Word of God be enough for our lives? Kasi yun nga po, katulad po na pinasabi ko sa inyo kanina, hindi ordinaryo ang ginagawa ng Panginoon. Hindi ordinaryo na lagi po tayong may first timer every Sunday, lagi pong may person na nasisave at nagpe-pray of salvation. It's not an ordinary thing, and it shouldn't be an ordinary thing. Especially for us po that grew up in church. I've grown up here my entire life. As in, wala po akong alam na ibang church kung hindi New Life. So, medyo prone po ako with comfortability and familiarity. But I had to protect that because I don't ever want to see God do a miracle just be a regular thing. Na sobrang familiar na sa akin na, oo, hinil siya ni Lord. No, I should be the first one to celebrate. Oh my God, God still heals, God still moves. I should be the loudest person in the crowd. Because what God is doing, kung ano yung ginagawa niya, hindi ordinaryo to. The fact that we have the freedom to pray, the freedom to speak His word outside these doors, that's in and of itself a holy privilege. Kasi ganun kabuti ang Panginoon. I don't ever want to shut up about it. Kahit gaano kahirap ang buhay. Kasi gusto ko mapunta sa lugar na pinaniniwalaan at pinanghahawakan ko ang mga salita ng Panginoon. Ang nais ko ay mapunta sa posisyon na kahit salita lang, just one word from God, it's more than enough. Sapat na sa akin. God, if it's just one instruction, that's more than enough. If it's one word of correction, that's more than enough. Kasi paminsan po, I'm guilty of this growing up here in church. I like flashy things. I like it when the music is loud, when we have guest speakers and all that. There's nothing bad about that. Pero kung ang puso ko, dun lang nakadepende, then paano na yung pananampalataya ko sa pang-araw-araw? Hindi siya masusustentahan na kung gaano kalakas yung music, kung gaano ka-flashy yung lights. Masusustentahan siya ng salita ng Panginoon. So, ako ba ay kumukuha ng oras sa aking pang-araw-araw para makilala ng muli ang Panginoon? Okay pa po ba tayo? Nakakahinga pa po ba? Okay, cool. Alright. Point number 3. Okay po. So point number 1 po ulit, ang binhi ay ang salita ng Panginoon. Point number 2, anong kondisyon ng ating puso? At point number 3, ang kahalagahan ng salita ng Panginoon.
So ipapakita ko po sa inyo ang konteksto ng Luke chapter 8, kung ano po yung binabasa nating mensahe. Fast forward po tayo. So recap lang po, Luke chapter 8 verses 4 to 15, ano po yung ginawa ng Panginoon? In-explain niya yung importansya ng kanyang salita. Bakit importante na alam natin ang salita ng Panginoon at bakit importante na ito ay panghawakan natin. Baba po tayo sa Luke 8 verses 22 to 24. Okay, verse 22. Isang araw, sumakay sa isang bangka si Jesus at ang kanyang mga alagad. So fancy, alagad. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa ibayo. Or in the English translation po, it's let's cross to the other side. At ganoon nga ang ginawa nila. So, sumunod naman po ang mga disipulo. Nang sila ay naglalayag na, nakatulog si Jesus. So, most of us are familiar with the story, pero let's stay on this. Bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng tubig. Underline po natin tong part na to. Kaya't sila'y nanganib na lumubog. Nilapitan siya ng mga alagad at ginising. In other translations, they shook him up. Talagang kinuyog nila si Jesus. Okay, wait po. Alright. Pagkatapos, nilapitan siya at sinabi, Panginoon, Panginoon, mamamatay tayo. In other translations, it says, Jesus, don't you care, we're gonna die. Sino po dito hindi marunong lumangoy? Yay, my crowd! Hello! So, I cannot swim for my life. Ilagay niyo po ako sa dagat, tatanggapin ko na po makikita ko na si Jesus. Kasi, wala po talaga. I tried swimming lessons, everything. No, I cannot. So this is my worst nightmare. Nasa gitna ka ng dagat at nung panahon na po ito, yung mga bangka, wala siyang built-in lights. So yung bangka po talaga nila, talagang it's dark. So yung hangin, yung lakas ng hangin, yung lakas ng alon. Ako po, sight pa lang ng water, kinakabahan na po ako. Kaya po, swimming pool lang ako para sa guardrails lang ako nakahawak. Hanggang doon lang po talaga yung kaya ko. Pero ano yung nangyari? Sinabi nila, Panginoon, Panginoon, mamatay tayo. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang malalaking alon. Tumahimik ang mga ito at bumuti ang panahon. Pagkatapos, sinabi niya, nasaan ang iyong pananampalataya? Or where's your faith? Ngunit sila'y natakot at namangha. Sinabi nila sa isa't isa, sino kaya to? Inuutusan niya pati ang hangin at ang tubig at sinusunod naman siya ng mga ito. Bakit po importante na makita din natin tong konteksto na to from Luke chapter 8? Balikan po natin yung una nating sinabi. Ano po yung nangyari sa Luke chapter 8 verses 4? Ang importansya po ng salita. Tignan po natin. Para po tayong magba-Bible study. Yun po yung ating gagawin ngayon. Why do we need an overview of Luke chapter 8? Ano po ang unang sinabi sa kanila ni Jesus? Punta po tayo sa verse 22. Ano ang sinabi sa kanila ni Jesus? Tumawid tayo. Hindi tumawid kayo. Ano po yung pinapakita nito? Nagbigay ng salita ang Panginoon. He said we're gonna cross to the other side. Some of us here, God's been telling you we're gonna cross to the other side. But the question is, do you believe the Word of God more? Or kapag nandyan na yung bugso ng hangin, yung lakas ng alon, mas totoo pa yun kaysa sa kung sino yung nasa bangka mo. Yun po ang gusto kong makita natin sa hapon na ito. Ginawa naman nila. Sumakay sila sa bangka. Sumakay sila sa bangka, tumawid. Pero nung nahirapan na, nung nagkaroon na ng malakas na hangin at malalaking alon, nung pumapasok na yung tubig sa bangka, that would have driven me insane.
Kung ako po yun, mababaliw na po ako kasi wala po talaga. As in, walang pagkakataon sa buhay ko na kaya kong i-save yung sarili ko from drowning. So, gets na gets ko yung picture ng mga disipulo na sobrang totoo nito. Like, wala na. Pwede na tayo mamatay dito. Pero ano ang gusto ko po makita natin? Nakalimutan nila ang salita ng Panginoon at nakalimutan nila kung sino ang nasa bangka, kung sino ang kasama nila. How often in our lives or sa ating pananampalataya, na kapag tayo ay binigyan ng salita ng Panginoon, the minute na maging totoo na ang sitwasyon natin, nakakalimutan na natin ang kanyang salita. Nakakalimutan na natin ang kanyang presensya. Nakakalimutan na natin na Jeremiah 29:11, His plans for you are good, they're not of evil. He wants to give you a hope in the future. Pinanghahawakan po ba natin iyon kung ang realidad ng ating buhay ay mas malakas yung boses? Kaya po, balikan po natin si Luke chapter 8, verses 4 to 15. Balikan po natin si verse 8. At pagkatapos ay sinabi niya ng malakas. Bakit? He wants us to remember. Everybody say, remember. Makinig ang may pandinig. Or in English, those who have ears to hear, listen and understand. Some translations put pa si understand. Kasi it's more than just listening. It's comprehending. Pag-iintindi ng salita ng Panginoon na that should be enough. Na kahit, Lord, sobrang real nung bills. Or I've been praying that I get healed, pero Lord, hindi ko pa siya nakikita eh. Pero ano nga ulit ang sinabi nyo? Ano nga ulit ang salita na ibinigay nyo sa aking puso? Yun ang dapat nating panghawakan. Pag mas malakas yung alon, pag nafe-feel mo na nandyan na yung tubig, at it's okay to panic. I panic all the time. Pero we always go back. Always go back. No, wait. I know my God is good. I know my God hears. There's a passage po in Psalms or mga awit, I think it's in 119 or 120, but it says there, I love the Lord because He hears me. In other translation, it says He bends down. That means intentional ang Panginoon na makinig sa mga pananalangin nyo. Sa mga sinasabi nyo sa Kanya, intentional siya, hindi po siya parang, sige, kung kailan ko gusto makinig sa'yo, doon lang ako makikinig. No. He bends down and He listens. There's an intentionality to say, hey, nandito ako para pakinggan ka. Nandito ako para marinig ang mga hinanakit mo. Kung mapapansin natin sa kwentong ito, tinatanong ni Jesus kung nasaan ang kanilang pananampalataya or where is their faith. Kung titignan natin ang buong konteksto ng Luke 8, makikita natin na itong lahat na to, I think it happened within the same week. Pastor, please correct me if I'm wrong. It all happened just in the same week or the same month. So very fresh lang yung revelation sa kanila na the seed is the word of God. So kapag tayo, ang nais natin ay magkaroon tayo ng tamang pananaw kung paano natin papakahalagahan at aalagaan ang mga salita na binibigay ng Diyos. Bakit? Kapag nandun na kayo sa bangka, sa gitna na kayo ng dagat, at wala nang ibang makaka-save sa'yo kung hindi ang salita ng Diyos, gusto ko pong tanungin sa inyo, sapat na ba yun? Can that be enough to get you through what you need to go through? Can that be enough to push you forward and say, I know what I can see, I know sobrang totoo nung mga sitwasyon na to, pero alam ko rin yung pangako ng Panginoon. Alam ko rin ang salita ng Panginoon. Na kahit anong mangyari, ang pananampalataya ko, fixed. It's fixed on Christ. It's fixed on my Savior. Ang nais namin para sa iyo,
ay magkaroon ng tamang pananaw. Your perspective to change. Because Jesus is trying to ask His disciples to locate their object of faith. Na, is it just in the miracles of God or can it also be in the Word of God? So dito natin siya mahahanap. So gaano kadalas sa ating buhay na meron tayong salita na pinanghahawakan, ngunit naging mas totoo pa ang mga pinagdadaanan natin. Yun pa yung mas napapakinggan natin. Yun pa yung mas nakikita natin. It's a call. This whole passage, the way I see it, it's a call to identify the object of your faith. Hindi lang po ito para sa mga pinagdadasal natin for God to save us. Sometimes, it could be you're asking God na, Lord, I want to be a better daughter. I want to be a better son. I want to be a better husband. I want to be a better wife. Pero kapag binigyan kayo ng salita ng Panginoon na, why not be better with your words? Why not be better with your actions? Kaya niyo po bang panghawakan yung salita na yon? Kaya niyo po bang maibago ang iyong puso upang maging mabuting tao? Not just for you, not just for your relationship, but for everyone around you. Bakit po? Balikan natin yung sinabi ko nung una. Kapag nasa labas po kayo ng simbahan na ito at nakita ng ibang tao ang buhay nyo, kitang-kita po ba ang pananampalataya nyo sa Panginoon? Kitang-kita po ba na pag sinabi nyong Lord, Lord, your life actually reflects Lord, Lord? So dito po, ang tanging tanong natin ay sapat na ba para sa atin ang salita ng Panginoon? Can it be enough? Tandaan po natin na nasa bangka din ng Diyos. Don't forget who you're in the boat with. Don't forget who even said, let's go to the other side. Huwag po natin kalimutan na meron siyang salita, meron siyang instruction, meron siyang direction, meron siyang layunin para sa buhay mo. Huwag po natin kalimutan yun. Kahit gaano pa ka bigat, gaano pa ka totoo ang mga sitwasyon na ating pinagdadaanan, mas lalo na yung Panginoon natin. Gaano siya kalaki, gaano siya kabuti, gaano kasapat ang kanyang salita. So tandaan po natin na nasa bangka din ng ating Diyos. Hindi lang ang kanyang salita ang ating hawak-hawak, pati rin ang kanyang presensya, ating kasama. Sa mga awit 23 verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis na kamatayan, or in English, though I walk through the valley of the shadow of death, wala akong kakatakutan. Or I will fear no evil. I will not be afraid. Pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Bakit tungkod at pamalo? So if you know the context po, di ba po, shepherd. God is our shepherd. I had a conversation po with Midpoint last week because we were talking about Jesus being the great shepherd. So yung mga bata, we're talking about Jesus leaving the 99 for the one. So I told the kids, how do you think a sheep operates? They're like, sorry po for the word, pero they said, sheep are dumb. Or hindi sila marunong mag-isip. Di nila kayang alagaan yung sarili nila. Kaya po, if you noticed, yung shepherd, pag ganun po yung kanyang staff. Bakit? Hindi lang po siya to direct, pero kapag may naligaw, na tupa, hihilahin niya yun. Sino po may alam na pag hinila kayo nung hook na yun, masakit siya. Yun din po ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Sometimes it's uncomfortable, hindi natin maintindihan, pero it's actually to direct you back on your track. It's actually to realign you back. Kaya even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. I will not be afraid. Wala akong kakatakutan kasi siya ang aking kaagapay. Siya ang aking kasama. So iimbitahan ko po kayo sa oras na ito. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Sinabi po ito ni Pastor Darren earlier in the 11:30. Kamusta po ang ating screen time? This doesn't just apply to the young people.
Sarili ko pong tatay, mahilig siya sa Facebook. So, sorry Dad, I know you're in here somewhere. But yeah. Pero di ba po, kamusta po ang ating screen time? Does it replace the time that you're supposed to spend on devotion to the Word of God? Very confronting po. I will give you a statistics. This is a statistics, I think, in 2024 of US Gen Z Christians. They spend around 6 to 8 hours on their phones. Outside school pa po ito. As in social media, communication devices, all of that. 6 to 8 hours and only 5 minutes a day spent in prayer and reading the Word. Ano po ang sinasabi nun sa atin? Baka po ngayon na yung oportunidad na i-realign natin yung ating priority. Na ito dapat ang mas may halaga sa ating buhay. Ang kanyang salita. Ang mga katotohanan na nakalagay sa kanyang salita ay dapat mas importante sa mga nababasa natin, sa mga naririnig natin. What you feed is what you eat, is what grows you. So, iniimbitahan ko po kayo, get connected, get planted. Kasi ang Panginoon gusto niya kayong bigyan ng binhi, gusto niya kayong bigyan ng pangako, ng direksyon, ng instruction. Pero ang hinahanap niya are those with healthy hearts. And if you're on the road to get a healthy heart, hey, we have community here. Talk to a leader. Talk to a pastor. Paglabas po natin sa Next Steps Department, dito po tayo, paglabas po sa right side, there's people there if you want to get plugged into a life group and learn how to be discipled, learn how to walk with Jesus. Kasi marami po marami mga gustong ibigay at saka ipahiwatig ang Panginoon sa inyo. Ngunit kapag ang puso natin ay wala sa tamang lugar, baliwala lang po yung mga salita. We just go in and out, and that's it. But God wants to transform lives. God wants to change families. God wants to heal. He wants to restore. Pero ang tanong niya sa atin, handa na ba kayo? Handa na ba ang iyong puso? Open ba siya for Him to change your life? So ngayon po, we're gonna close, and I wanna take this time to invite people. If that's you, and you feel like, God, parang matagal ko na kayong naririnig, matagal ko nang naririnig yung salita, pero ngayon, gusto ko nang sundin yun. This is the time for you to make that choice. And I want to challenge you. Don't leave this place without connecting. Don't leave this place without getting to know our volunteers, our hosts, or the people from the Next Steps. Because there's something for you in this house. God wants to meet you. So I want to pray that for everyone. Clean the temple, clean our hearts, and meet God. And it's not an ordinary thing. Hindi ordinaryo ang mga ginagawa ng Panginoon. Hindi ordinaryo ang pagbago niya sa buhay ng isang tao. Isang tao can change the lives of so many. Kaya po, ngayon tayo magdadasal at if that's in your heart, I really, really want to challenge you. Don't leave this place. Huwag po muna kayo umalis hanggat wala kayong nakakausap. Our pastors and leaders will be here in the front if you need somebody to talk to. Pero ayoko po na parang yung sa story lang ng Luke chapter 8, nabigyan ng binhi, pero natanim sa maling lugar. Gusto po namin kayo maging healthy ground. We want you to be healthy ground. Why? Because you're a seed. When you're out there, can people come to know Christ when they meet you? It doesn't have to be a pastor. It doesn't have to be a minister. You're a seed. The way you live your life. Paano to napapakita kung gaano kabuhay ang Panginoon sa mundo na to? So Heavenly Father, Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon na marinig ang iyong salita.
marinig ang iyong mensahe. And God, I pray that as these people leave this place, they will never be the same. I pray that hearts are challenged to grow and to mature. I pray na aalagaan niyo sila sa kanilang pang-araw-araw. Naririnig niyo ang mga panalangin nila, ang mga hiling nila. Kung meron man silang pinagdadasal na miyembro ng kanilang pamilya na umuwi na dito at makilala ka, Panginoon, have your way. God, move. I pray for families to be restored. I pray for healing to take place sa mga may kasukasuan sa kanilang katawan, sa mga nagdarasal na mga miyembro ng kanilang pamilya nang kailangan ng iyong healing. God, so be it. Transform. And right now, I pray that whatever seed that is planted in their heart, it's gonna grow and bear good fruit. In Jesus' name we pray. Amen.